Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, at mga anak ni Zebedeo, at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at tinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Easter po sa ating lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay Biyernes at tayo po ay nasa loob ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Hindi lang po ito natapos nung linggo o nung salubong, kundi mayroon tayong tinatawag na octave. At pag sinabing octave, 8 araw na talagang pagninilayan natin muna ang kanyang muling pagkabuhay. Hindi naman agad-agad parang natatapos na, kundi yung paanyaya ay pagnilayan pa natin ng mabuti at unawaing mabuti ang mga mensahe na ibinibigay sa atin ng diwa ng kanyang muling pagkabuhay. So natunghayan po ninyo kung paano naging ganyan ang itsura ng Poong Nazareno ng kanyang pasanin ng krus at nang siya ay ipako at doon nang siya ay muling mabuhay. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mabuhay ka naman. Ano ba? Tulog na o ano? Pero meron kasing marami sa atin minsan, buhay ka pero
hindi ka nabubuhay. Buhay ka pero malungkot, buhay ka pero ang dami mong alalahanin, buhay ka pero wala kang sigla. Kaya nawa, no, namnamin natin mabuti, si Kristo hindi na natili sa kahirapan. Si Kristo hindi na natili sa libingan. Si Kristo ay muling nabuhay at siya ay nagbibigay ng buhay. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nawa makita natin yung aral. Ang sabi dito, ito yung pangatlong araw o ikatlong beses ng pagpapakita ng poong Jesus Nazareno. Ikatlo na. Pero, dito nga po, halimbawa lang, kung nagsimba kayo, kahapon, ang ebanghelyo, nagpakita si Jesus sa kanila. Nasusundan po ba? Habang sila po ay nasa isang silid, biglang lumitaw si Kristo, ang bati niya, sumainyo ang kapayapaan, nakipag-ayos. Tapos, kinabukasan, eto ngayon sila Simon Pedro, kasama ang iba pang mga alagad, ang sabi ni Pedro, mangingisda ako. Sabihin niyo nga po, mangingisda. Dalawang kahulugan yan. Pag sinabing mangingisda ako, para bang ipinapakilala ni Pedro, siya ay mangingisda. Tama ba? At kung aalalahanin mo, nung tinawag ni Jesus si Pedro, siya ay mangingisda. So tinawag ni Jesus at tumigil sa pangingisda si Pedro. Nakakasunod po? Yan. O kaya naman pwedeng sabihin ni Pedro, mangingisda ako, ibig sabihin, babalik ako sa trabaho ko. Kung ano yung gawain ko noon. Nakakasunod? Yan. O ngayon, ibabalik ko ulit. Pasko ng pagkabuhay. Nabuhay na si Kristo. Bakit babalik si Pedro at ang mga alagad sa kung sino sila dati at sa kung ano ang kanilang ginagawa dati? Ang bilin ni Kristo, pag wala na siya, kayo ang magiging mamamalakaya ng mga tao. Hindi na kayo mangingisda, hindi na kayo mangingisda ng mga isda, kundi ng mga tao. Nakakasunod pa. Makatulog na naman. Okay. Kaya po, magandang mapagnilayan natin. Kung gusto mong pagpalain ka ng poong Nazareno, pakinggan mo ang kanyang sinasabi sa iyo. Sundan mo kung ano ang paraan ni Jesus na sinasabi sa iyo at hindi yung babalik tayo sa dati nating paraan. Kaya mahirap po, no, na dasal tayo ng dasal, pero balik naman tayo ng balik sa kung ano at sino tayo bago natin na, yun nga lang ang tanong, naranasan niyo ba ang poong Nazareno sa pagkabuhay? Naranasan mo ba? Kasi kung hindi, wala nga mangyayari. Kasi ang paanyaya, huwag ka nang bumalik sa dati. Ang paanyaya, magpatuloy ka na. Ituloy mo, huwag pabalik, huwag paatras. Kundi pasulong tayo dapat. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Babalik ko ulit kila Pedro sa mga alagad. Sa unang pagbasa, nagbago na sila eh. Yung dating mga tahimik, yung dating mga duwag, ngayon matapang na naninindigan na ipinapakilala si Kristo. Ipinapahayag ang mabuting balita. Eto na sila ngayon eh. Kasi tinawag sila muli ni Kristo nung magpakita si Jesus sa kanila na bumalik sa dating buhay. Eto kayo ngayon, wag na doon, eto. Kaya nga nang sabihin, di ba, sabi magdamag, wala silang huli. Kasi yun yung paraan. Pero nung sinabi ni Jesus, ihulog nyo sa kanan at sinunod nila,
di ba? Napuno ng isda ang kanilang lambat. So kung gusto mo ng pagpapala, pakinggan mo ang Nazareno. Kaya mo yan. Harapin mo yung takot. Kasi dapat ngayon, mas matapang na tayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, maging matapang ka. Hindi yung nakikipagsuntukan, hindi yung nakikipag-away, hindi yung nakikipagsabunutan, kundi maging matapang tayo sa pagharap at sa pagtupad ng ating responsibilidad. Kasi mahirap yung iyak tayo ng iyak, pagkatapos natin umiyak, babalik ka pa rin kasi alam mo yung natatakot ka, paano ko mabubuhay? Kasi ang inaasahan mo, naniniwala ka na kailangan kong bumalik sa taong hindi ko naman asawa para lang mabuhay. Babalik ka na naman, nagdiwang tayo ng Pasko ng pagkabuhay, babalik ka na naman sa pagsusugal, sa pagkakasino. Babalik ka na naman sa dating buhay. Babalik na naman tayo doon sa pagpili natin ng mga magnanakaw. Diba? Kaya nga, panawagan natin, di ba? Katoliko naman siguro itong mga may-ari ng mga oil companies. Katoliko naman siguro itong mga marami nating mambabatas. Yun nga, natapos ang Pasko ng pagkabuhay, ang pagdiriwang nito, nabuhay na si Kristo. Kaso, Lunes na Lunes, balik na naman sila sa pagnanakaw. Sinabi na nga, huwag kang magnanakaw. Pero tayo naman, pili ng pili at kampi ng kampi sa magnanakaw. O ngayon, ano nangyari sa atin? Kaya pa ba? Nakakabili pa ba ng gasolina? Kanina, sabi ko, hindi ko alam kung matutuwa ako na ang luwag-luwag ng kalye ng Quiapo. Normally, masikip yan Biyernes kasi nga, hindi na kayang mamasada ng mga jeepney drivers. Kasi balik tayo ng balik sa paraan natin na para mabuhay kasi sayang naman po yung 1.5. Isang araw lang yan. Tapos sabi ko, nasaan yung mga electric vehicle? Na gusto nilang ipalit sa jeep, pero wala din yung electric vehicle. Naintindihan? Gusto ng Diyos umayos ang buhay natin. Pero wala tayong ginagawang pagbabago. Pilit tayong namumuhay sa dati. Ngayon, affected tayo lahat. Hindi ko nga alam kung tama ba yung observation ko? Maswerte pa yung mga walang trabaho kasi may ayuda. Pero kayong mga nagtatrabaho, kailangan yung magbayad ng tax para may pang-ayuda. Hindi ko rin maisip, di ba? Hindi pa nakakabili ng gasolina kasi nga may gera, so may stock, pero 150 na. Kasi ang iniisip nila, pag nagbukas, bibili na sila. Pero yung kinukuha na agad, yung pambili. Naiintindihan niyo ba? Kasi hindi tayo pwedeng biba Nazareno, tapos wala tayong ginagawang pagbabago sa mindset, sa pag-iisip. Babagsak lang dito, Lord, pabagsakin mo, tag-1,000. Ganun ba? Sipagan mo. Mahirap yung ayuda lang ng ayuda. Mga mambabatas natin, walang maibigay na solusyon, kundi ayuda. Sinong nakikinabang ng ayuda? Pasensya na po kayo, Pero kasi, ang daming gulay ang nabubulok ngayon. Ang daming farmers na naiiyak na lang kasi, di ba, hindi kumikilos. Dasal tayo kasi ng dasal, di ba? Lord, tulungan mo. Pero kailangan natin kumilos. Hindi mai-transport ang mga gulay. May mga solusyon. Hindi ko alam, Pero hindi ko alam kung nagkukuntsabahan ba?
May conspiracy ba? Na sisingil na ang mga oil companies para may maibigay sa mga politikong tatakbo sa 2028? Ngayon pa lang kasi, di ba? Sana na, magising naman kasi tayo mga deboto. Dasal tayo ng dasal pero ayaw nating kumilos. Sasabihin na, wala tayong makain, ang dami nga nating tinatapon ng mga biyaya ng Diyos. Mayroong pagkain, nabubulok na nga eh. Kaso ayaw nating kumilos na pwede namang magpadala ng mga truck-truck, sasakyan ng mga sundalo, ng mga pulis, kunin yan, itadilhin, kaya lang, ayuda. Pera. Okay. Kanina ba, balik yon? Ibibili nyo rin. Balik din sa kanila. Ay. Ano ba? Balik na lang ba sa libingan sa si Nazareno? Kasi hindi pa tayo namumulat eh. Pero yun nga lang, no? Talagang napakabuti ng Diyos kasi taon-taon gagawin natin ito hanggang sa mamulat ang bawat isa sa atin. Dahil kahit kailan, kahit ang tao nagpapabaya, kahit ang tao balik ng balik sa dati niyang pag-uugali, ang Nazareno patuloy pa rin na magpapakita para tayo bigyan ng kalakasan nang sa ganon mabuhay tayo ayon sa Panginoon. Sabihin nga ulit sa katabi, mabuhay ka na. Yan ang gusto ng Nazareno, mabuhay tayo, maging masaya tayo, mahirap mabuhay sa libingan, mahirap mabuhay sa kadiliman. Kaya sana po, muli no, magdasal tayo ng mabuti, magtulong-tulong tayo at makiisa tayo sa kung paano maiaahon ang bawat isa. Amen?